Malamang sa oras na to, habang napapanood ninyo yung video, ay nakita nyo na yung post ko regarding dun sa graph. Tulad nito. May graph na sa mga accounts or subscribers. Tulad nitong interface traffic. Receive power level ng ONU. At saka itong fiber length ng ONU from the OLT. Ganon din sa pawn management. Meron na tayong mga CPU, memory, temperature ng OLT na ito. At saka sa mga pawn ports. So sa pawn na to, ito yung total number of ONU registered. Total online naman doon sa mga ONUs. At saka yung interface ng pawn 1 or pawn port 1. Itong mga to ay sample lang na pwede nating i-graph at dito sa billing natin, no? Pwede naman itong customize kung ano yung gusto nyong ipakita. Kunyari dito sa pawn port na to o kaya dito sa OLT na yan or dun sa mismong account subscribers kung ano yung gusto mong ipakita dito. Pero ito yung mga best practices na pwede nating ilagay. So again, optional siya, ilagay or hindi. So paano nga ba ito ginagawa? Move tayo. So ano nga ba yung technology behind that update, ano? So para makakuha tayo ng ganong graph, kinakailangan natin mag-deploy ng isang tinatawag na RTG or real-time graph server using SNMP. So itong mga to ay standard naman ito na available sa market at saka sa mga networking device natin. So ang siste is si RTG server or yung SNMP server natin, kukuha siya ng mga parameters sa mga networking devices natin. So, andyan na yung mga nabanggit ko kanina. Pwedeng yung mga CPU, memory, temperature, time, etc. Ganon din, pwede rin to sa mga iba't ibang OLT. Yun ang pinaka-importante sa inyo. Kaya napansin nyo tong video na to. So, pwede tayong mag-integrate ng iba't ibang OLT para makuha yung mga, let's say, pawn transmit power, ganyan-ganyan. O kaya naman yung receive power ng mga ONU individually. Yung length, ang haba ng fiber from the OLT to the ONU individually rin. Ano pa yung pwede natin makuha? Basta anything na available na parameters on the vendor ng OLT, ha? Hindi necessary yung makuha mong parameter sa, let's say, VSOL is available sa CData, ganun din kay Huawei o kung kay ZTE, etc. So, depende to sa vendor kung ano yung pwede mong makuha. Pero most probably, lahat ng mga nabanggit ko ay standard. Bonus na lang kung may mga special kayong makukuha na wala sa iba. Okay? So, pwede rin dito i-graph or kunin yung mga parameters nila MikroTik. So, very important networking devices din yan. Kunin mo yung mga interface statistics or yung bandwidth, number of active clients, number of secrets, etc. No? Pero meron naman na yun dun sa billing system natin natively. Kaya ang pinaka-the best na kunin na lang sa MikroTik parameter ay yung mga traffic nga, no? Kasi nga, meron tong tinatawag na retention. So, hindi katulad dito sa MikroTik natin. Ito, isang example ng graph. Nakikita mo yung traffic, pero for a certain time at wala pang ang legend ng time dito eh. Kumbaga, yung ngayon, yung oras ng segundo ngayon, yun lang yung nakikita mo. Paano naman gusto mong balikan yung nakaraang isang araw, nakaraang isang oras para for auditing or troubleshooting? 'Di ba? Hindi mo na mababalikan yon using MikroTik or Winbox. So, yun ang kagandahan ni RTG. Pwede niyang i-store yung history ng mga graph mo
Kaya may tinatawag tayong retention graphing. Okay. So, para gawin itong idea na ito, gumamit tayo ng isang freeware na ang pangalan ay Cacti. So, hindi ko alam kung Cacti yung pronunciation or Cacti, bahala na kayo. Parang cactus, yun yung logo niya eh. So, itong si Cacti, isa siyang SNMP RRD tool o yung binanggit ko kanina na real-time grapher tool, ano? So, ang protocol na ginagamit ito ay isang SNMP. So, SNMP server siya. Question, saan po ito nilalagay? Saan to ini-install? At paano kinukuha ni billing system, ito, yung mga graph na to, yung mga pinoproduce ni Cacti. Okay. So, understand muna natin yung network natin. So, may hinanda ako ditong network topology. Yan. Kung mapapansin mo is ito yung ginagamit ko always na laboratory environment ko. Totoo yan. I mean, meron talaga siya real world na ganyan yung connection. So, itong pinapanood mo ngayon, sinasimulate ko siya itong server na ito. Pero hindi talaga siya si Dell Optiplex 3020. Isa tong laptop ngayon. Isa-simulate natin siya as the Cacti server. In this case, sa screen na to, pwedeng dedicated server, pwedeng mini PC na nakakonect sa network mo. Okay. So, yung PC na yan, o yung server na yan, dyan natin i-install si Cacti. Good news, si Cacti ay capable naman sa iba't ibang operating system. Pwedeng Windows, pwedeng Linux. I'm not sure lang with Mac OS. Pero commonly naman nilalagay natin siya sa Linux, no? So in my case, nilagay ko siya sa Ubuntu. Ubuntu na Linux. Okay. Sabi dito ilalagay yung Cacti. Ano nga ba si Cacti? Installer ba siya? Technically, isa siyang tawag dito platform tama, isa siyang software inside an operating system. So, ang operating system, for example, is Ubuntu. Andun siya, software siya sa loob ng Ubuntu. Kung ang operating system mo is Windows, naka-install din siya sa Windows. Okay. So, meaning to say, kailangan pala si Cacti nasa loob ng network ko. Tama kayo dyan. Kasi, ang requirement, ito si Cacti ngayon, for example, ang requirement, dapat ma-reach niya lahat ng mga gusto mong i-graph o kunin yung mga parameters. Tulad ni core. Ito, core router. Pwede rin si access concentrator router. Pwede rin yung OLT, no? So, yan yung mga gusto nating kuhanan ng mga parameters. Ito si Regis server. Pwede mong kuhanan din yan. Yan yung mga gusto nating kuhanan ng parameters para i-graph ni Cacti sa local machine niya. Sa loob mismo ng storage niya. No? Dito niya ilalagay yung mga graph. Na yung graph na yan, ang kukunin ngayon ni billing system over the cloud. So, from billing system natin, if-fetch niya yung mga image doon sa Cacti mo, sa local storage mo, over the public internet. So, may technique para gawin yon later on sa next series natin. Okay, so balik ako dito. So, dapat naka-install siya sa loob ng isang operating system. So, meron naman tayong mabilis na pamamaraan para install yan. So, naghanda na rin ako ng tools, free download tool, no? So, dito sa website, andito na siya. Hindi ko alam kung napansin nyo, matagal na siyang nandyan. Hindi nyo lang pinapansin, okay? So, ngayon, mapapansin na nating lahat. So, dito, ihinihanda ko na yung build ng Cacti na hindi nyo napaproblemahon paano mag-install sa Linux to na install, no, sa Ubuntu.
kasi medyo madugo ngayon pag-i-install. Makikita nyo naman yung installation guide dito sa mismong Cacti website. So, punta lang kayo sa documentation. Tapos, meron dito installation. Ayan. Yan. So, installation sa CentOS, Ubuntu Debian. Ito yung sinundan ko. Meron din sa Windows, FreeBSD. Ayun. So, wala palang macOS. So, ito yung mga pwede ninyong sundin para i-install siya sa mga operating system niyo. Pero again, para hindi na kayo mahirapan, binild ko na siya using Ubuntu o Linux. Ito, yung OVA na yan, pag dinownload nyo yan, yan yung pwede nyo nang i-import sa mga virtual machines ninyo. Okay? Virtual appliance kasi yan, ibig sabihin na to. Pero kung gusto nyo sa mismong machine, kailangan nyo install manually. Pero nire-recommend ako, mag-virtual machine kayo o kaya mag-Docker kayo. Para pag magkamali man kayo, hindi na kayo uulit from the start. I-upload nyo lang ng i-upload. So, example yan, kapag dinownload nyo to, syempre, magda-download yan ng .ova. Ito ngayon yon, si Cacti NMS Open Virtualization Format. Okay? So, i-rename ko lang nito for now. Hindi nyo naman kailangan i-rename, no? Kasi may existing na ganyan dun sa virtual machine. Ayan. So, na-download na natin siya. Once na na-download na, download nyo na rin yung creds and specs para makita nyo yung mga parameters at saka credentials and specifications na ginamit ko dito sa build na ito. Ayan. So, pwede siya sa Proxmox, pwede siya sa VirtualBox, pwede siya sa VMware i-upload. Okay? Sa mga procedures sa Proxmox and VMware, Google na lang natin yan. Madali na lang yan. For this demonstration, ang gagamitin ko ay VirtualBox. Okay. So, nabanggit ko kanina, assuming itong PC na to, itong pinanonood niyo ay yung PC na ito. Ito, yung server na ito. So, naka-Windows ako, kung mapapansin nyo, no? Pero, hindi yung Windows ang gagamitin ko. Magra-run ako ng panibagong virtual machine, which is si VirtualBox. Yan, si VirtualBox. I-open ko lang, yan yung VirtualBox. As dyan ko i-upload yung OVA. O, yung na-download ko kanina. Okay. So, paano gawin yon? Upload mo lang. So, import, browse, downloads, Cacti NMS. Nirename ko siya sa 1 kasi may existing ako na walang 1. Yan. And then next mo lang yan. Ngayon, mag-upload na siya dito sa mismong VirtualBox. Ito yung katumbas ni Proxmox, katumbas ni VMware, kung ano-ano pang virtual machines dyan. Okay, once na na-upload na yan, good to go na yan. Na-install mo na yung Cacti sa loob ng iyong server, which is itong buong PC na ginagamit ko. Pero kailangan, syempre, naka-on itong virtual machine niya, no? Yan. So, i-start mo lang yan. And then, sige, start natin. Start lang natin yan. Mas may lalabas na panibagong window. Yun na mismo yung pinaka-virtual machine. Ito, virtual manager lang to. Ayun, so may lumabas na virtual machine doon. Hintayin mo lang mag-run yan. Make sure din na naka-bridge ka kung saan yung connection ng ano mo ha, ng network mo. Siyempre, i-connect mo yan. Katulad dito sa topology natin, naka-connect yan, wired, no? Nakakable yan sa pinaka-core switch. Core router. So, dapat, yung connection niya is naka-bridge. So, paano ginagawa yon? Punta lang kayo sa Virtual Manager. Right-click nyo lang yan. Settings. Under Network. Yan. Makikita nyo yung bridge adapter. I-bridge nyo lang doon sa
Ethernet card ng PC or ng server. Okay? And then, click OK lang. So, since naka-bridge na yan by default, ayan ang lumabas na. Na-load na ngayon si Ubuntu 22.04. Sa loob niyan, naka-install na si Cacti. Yun yung kagandahan. Ganun kabilis. No? Sige, balikan natin yung notepad. So, na-install na natin sa VirtualBox. Sa CLI creds, ibig sabihin CLI, ito yung command line interface. Cacti lang daw. Sige, pasok natin. So, Cacti. Ayun, pasok na tayo. So, bakit kailangan natin pasukin yung loob? Kasi, kailangan nating alamin yung IP address nung Ubuntu na yan. So, paano natin gagawin yon? IP address lang. Ayan. So, kung makikita mo, nakakuha na siya ng IP address na 192.168.101.252. Kanino galing yan? Kay Core. Siyang nagbigay papunta sa kanya. So, make sure meron kang configured na DHCP dito para bigyan niya ng IP to. O kaya naman, kung marunong ka maglagay ng static IP sa Ubuntu para magka-network sila ni Core, okay lang. Okay, pero by default, naka-DHCP si Ubuntu para hindi ka na mahirapan maglagay ng IP. So, static mo na lang dito sa DHCP list yung Ubuntu kung ano man yung makuha niya. So, since ang nakuha ngayon ng Ubuntu natin ay 192.168.101.252, ito ngayon yon, yan yung magiging IP address ng ating Cacti server. Okay? Now, sige, close ko na to kasi meron na akong naka-open na isa, which is ito, running naman na in the background kanina pa. Yan. So, close ko muna yan. So, IP address nito is siya rin, 192.168.101.252. So, paano natin siya mabubuksan yung Cacti? So, magbukas ka lang ng isang browser. Ilagay mo lang dito yung IP address nung Cacti. O, tandaan natin, nandun pa rin ako sa server. Nandun ako sa mismong pinag-installan ng VirtualBox na merong Ubuntu na merong Cacti. So, meaning, itong PC na to, tsaka yung VirtualBox, yung Ubuntu, magka-network yan internally. So, kaya kapag mag-open ako, open ko yung IP address /Cacti, makikita ko yung web service nung Cacti sa loob nung Ubuntu. So, walang malilito dun ha. Maliwanag. So, once na open na yan, balik tayo sa notepad, admin, tsaka ito daw yung password para naman sa web credentials. So, admin. Yan. Okay? So, by default, yan yung makikita ninyo. So, anong next? Okay, may Cacti na tayo dito. So, ito pa lang, pwede nyo yun ang gamitin eh. 'Di ba? Hindi nyo na gusto, pwede nyo hindi ilagay mismo dito sa loob ng billing system yung makukuha ng graph dito. Kasi pwede nyo na itong i-display sa malaking TV na sa loob ng IT room ninyo. O kaya naman, i-port forward nyo to from public papunta dyan sa IP na yan. Makikita nyo na yung mga graph. 'Di ba? Pero anong benefit of using yung graph dito? I-integrate mo kay billing. So, anong benefit nun? Pwede mong i-fetch individually mga graph for this specific account. Na hindi ka napupunta dito sa Cacti console, hahanapin mo pa yung mga graph nun. Ano ba yung graph ni ONU1 or ni account na ganito? So, isipin mo na lang, maraming graph dyan na hindi naka-arrange. Walang designation kung kaninong account yun. Meron man, may legend man, pero isa-isa mo, hanap-hanapin mo. Unlike dito, puntahan mo lang yung customer na yun, siya nang bahalang kukuha ng graph na yun, papunta dun sa Cacti. So, eto, bakit hindi na mag-download? Kasi maalala mo kanina may clinose ako. Yun yung reverse proxy. Mamaya explain ko yan.
Okay, so nandito na tayo sa loob ng Cacti. So far, so good. Wala bang ano doon, nalito? Okay, so move tayo. Paano ngayon mag-register ng mga gusto nating i-graph ng mga device? Yun yung unang tanong dyan eh. Sir, paano maglagay ng graph? Okay, number one consideration muna, ano muna yung gusto mong i-graph? Yun muna ilista mo. Ano yung gusto mong i-graph? So, syempre sir, gusto ko yung MikroTik, gusto ko yung OLT, gusto ko yung ONU o yung modem. Gusto ko lahat yun i-graph, sir. Pero ito yung catch dito, no? Hindi lahat ng modem may SNMP. Malamang sa malamang, halos lahat walang SNMP. So, paano mo kukunin yung statistics ng isang modem? Sa OLT mo kunin, di ba? Sa OLT, meron yung mga parameters doon. Sige, buksan natin yung OLT natin. So, in this case, si OLT daw ay ito. Ang kanyang IP address management ay hindi pinakita dito. Pero ang kanyang IP ay ito. Hindi ko lang naipakita doon. Pero ito yon. Yan. So, since vSol siya, dapat naka-HTTPS. Okay? So, admin, kung ano man yung password ng yung OLT. So, yan. So, nabuksan ko na yung OLT. So, dito makikita nyo naman na yung mga ONU, diba? Yung mga parameters niya. For example, ito yung MAC address, online siya. Ito yung ginamit niyang ONU ID. Sa config naman, ito yung mga iba't ibang parameters na pwede nyo makuha. Okay? So, wag kayong magtataka later on na yung makukuha yung receive power dito iba dun sa makukuha ni Cacti. Kasi, itong nakukuha niya dito is the actual receive power na hindi nako-consider yung mga losses. Okay, so mamaya pakita ko rin yan. Next is, ano pa ba yung pwede makuha dito? Yung mga, usually, yun lang naman yung gusto natin, receive power, total number of ONU, online ONUs, fiber length, makikita nyo, ganyan, etc. Depende sa parameters na pwedeng i-provide ni vendor. Okay, pero first things first, no? Kailangan ninyong hanapin yung SNMP. Yan, SNMP. Kasi, kailangan nyong ilagay or i-enable yung SNMP at ilagay yung mga trap machines or trap IP address. Ano ba yung trap IP address? Yung trap IP address na yan, yan yung IP ni Cacti. Si Cacti, ibig sabihin, siya ang pwedeng makapag SNMP sa kanya. Kumbaga parang filter. So, pwede nyo ilagay yan since ang IP ni Cacti natin ay ito. Tapos, UDP port by default 162. Kay OLT 162. Tapos version 2, ang gamitin natin is, baguhin natin yan. Delete ko na lang. So, ilagay ko ulit siyan, si Cacti, public IP. Tapos, gamit ako ng community name na dinagdag ko dito para read-write si Cacti natin. Tapos, version 2, the higher the version, more security, no? May version 3 na ngayon, pero by default, version 2, pwede na yan. So, i-add lang natin. So, pag na-i-add mo na yan, si Cacti ay pwede nang mag-SNMP kay OLT. Okay? So, number 1 rule yun sa mga networking devices. Kailangan naka-enable. Kung enabled naman yung trap is, kailangan mo ilagay si Cacti doon sa trap na yon. Pero yung iba naman, hindi na nangangailangan ng trap. Pero I suggest maglagay kayo ng trap. No? Okay? Okay tayo doon? So, malamang, ginawa natin to sa OLT, gagawin din natin kay MikroTik. So, for example, ito si MikroTik. Punta lang kayo sa IP, SNMP, i-enable nyo lang to. Okay? Tapos, version 2, gamitin nyo rin version 2. Trap community, sulat nyo lang din. Yan, si Tauki, Ninam. And then, ito ngayon, yung trap target natin, which is sino ba? Si Cacti, no? So, 252 ilagay nyo dyan. Okay. So, same na, no? Ginawa natin kay
MikroTik tsaka kay OLT. So, nag-set lang muna tayo ng trap tsaka in-enable natin yung mga SNMP. Okay, maliwanag tayo doon. So, ready na ngayon tumanggap si CACTI sa mga networking device na ito. So, paano natin gagawin yon? Balik tayo kay CACTI. Yan. Sa console, pumunta ka lang kaya sa management. So, under devices, syempre, wala pa yan dapat mga yan. So, delete muna natin. Baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo. Hindi, sige, delete muna natin. Yan, delete. Tapos, delete ko muna yung mga graph. Ay, wala na palang graph. Yan, data source, wala na. So, under management, device, add nyo lang, plus. Ito yung first step, ha. Tapos, dito, description, sabihin na natin VSOL 1600D Mini. As yung IP address, sa hostname, yung IP address ni VSOL. In this case, 101.101. Ito yun, 101.101. Tapos, since ang pinili nating version doon ay 2 rin ilagay mo dyan. Tapos, sa VSOL, 162 yung nilagay natin. Diba? 162 nakaset dito. So, 162 rin ilagay mo dyan. And then, yung community string is Tauki Ninam. So, ilagay mo rin dito Tauki Ninam. Then, the rest are default. So, paano natin malalaman yan kung gumagana? Create mo lang. Lalabas dapat dito sa upper left yung information ng device. Ayan. So, nakita mo, automatic lumabas V1600D. Ito, 9,000 days, etc. GEPON, tawagin na ng properties. Saan nakikita yan? Sinet natin yan dito sa information. Yan. So, nakita niya GEPON, V1600, kung ano-ano pa. SNMP. Saan ba yun? Basta yung mga information na makikita niya ito. Nakita niya ito eh. Anyways, so mahalaga doon, lumabas siya dito. So meaning, na-register na natin si VSOL. So, hindi dyan natatapos. Scroll down ulit kayo. Kung makikita nyo, may mga ginagraph na by default. Tanggalin nyo yan. Hindi na natin kailangan yan. So, XXX nyo lang yan hanggang maubos, no? Yan, XXX lang hanggang maubos. Kasi dagdag yan sa memory at CPU ng CACTI. Hindi naman natin kailangan yung mga yan eh. Pero pwede nyo i-explore kung lumalabas ba yung graph niyan. Ito, X mo rin to mga to. Totally wala. Yan. Pero, idagdag mo ngayon dito sa add data query, itong SNMP interface statistics. It's a must na ilagay mo yan. Di naman, para syempre, para saan pa kung wala yan. I-add mo. Para yan sa mga bandwidth ng mga interface. Okay? So, yan. Nag-add na. And then, save. Yun yung pinaka-final step. Okay. Dagdag naman din natin si yung unknown. Makikita mo mamaya yan. Up. Yan. Kasi finifetch pa niya, no? Dagdag naman natin ngayon si MikroTik, no? In this case, pwede ko bang gawin na lang si access concentrator na lang yung idagdag ko, si RB4011 AC access concentrator. At ang IP niya ay access concentrator. Ito, 10002. 10002. O, bakit dinalagay ko yung mga IP address na private, no? Kasi may reachability si reduce sa lahat ng mga yan. Make sure may reachability siya, no? Napiping niya, nare-reach niya, etc. And then, by default, naka-version 2 si... Sorry, na-set pala natin yan. Version 2. By default, wala namang port number dito. Si MikroTik, ginagamit niya ay 161 instead na 162. Okay? So, yung trap, lagay din natin yan. Version 2.
community trap, 161. Then check natin kung makiquery niya or madidetect niya. Ayun. So, kung mapansin nyo, lumabas din yung information ni MikroTik RB4011. Okay? So, access, yung hostname, identity niya yan eh. So, kung makikita mo, radius pala to. Buksan natin yung radius. So, neighbors. Romon. So, ito si radius natin. Connect. So, ang IP, our system identity, ay radius. Okay. So, yun na. Na-install na natin si Access Concentrator RB4011. Same thing, no? Burahin nyo lahat yung mga yan. Unless, mayroon kayong gustong kuhanin dyan sa mga yan. Pero, hindi yan gagana kasi for Cacti graphing lang yan. Para sa sarili niya. Meaning, para sa server yung graph na yan. Hindi para sa network devices natin. Kaya useless. Ayan. So, delete. Pero, i-add natin ngayon yung SNMP interface statistics. So, add. And then, save. Okay. From now on, nalagay mo na yung mga devices na gusto mong i-graph. So, it's up to you kung idadagdag mo pa si Core, sino-sino pa, another AC, another MikroTik, another OLT, bahala ka na. Again, basta reachable ni Cacti server lahat ng gusto mong i-graph. Okay tayo doon? Sige. So, next is, punta ka na ngayon sa graph. So, kanina yung mga pinagbuburan natin, nandito. So, i-any mo, yan, para lahat ng graph na binura natin kanina, ay pwede mong i-select dito, and then delete. Kasi hindi yan ang gusto nating i-graph. Okay, so dapat, ma-empty mo lahat to. So, delete lang ng delete. Yan. So, walang graph by default. Kaya kung kiklik mo itong graph, wala kang makikitang graph. Pero, na-register mo ngayon si devices natin. Okay. Ang tanong, paano ngayon mag-graph, sir? Nailagay na natin siya. Yung mga devices na gusto natin i-graph. Nag-uusap na si Cacti tsaka yung mga device. Paano mag-graph? Yun yung first question. Okay. First is interface statistics bandwidth. Yun yung pinakamadali. Kasi, pupunta ka lang sa create, new graph, pipiliin mo kung sinong gusto mong i-graph. Subukan natin si Visol. Lalabas ngayon yung pwede mong i-graph dito. Kunyari, yung PON 1, pwede mo na kagad i-click yan at palabasin as graph. Pwede mong i-click din yung PON 011. Ibig sabihin, ito yung ONU1. Click mo yan. Pwede mo rin siyang i-graph. Okay? So, ang pipiliin mo lang dito ngayon is make sure bits, hindi bytes. Bits na 64-bit. And then, create. Pero ayaw ko mag-create sa interface ng Visol. Pwede nyo namang kunin na lang sa MikroTik. Kasi, ganito ha. Instead na kunin ko yung traffic ni ONU1 sa PON 1, pwede ko na siyang kunin doon sa Radius PPP. So, Radius to. Sorry, hindi. Dito sa PPP, active. Bakit wala siya? Nasa Radius pala ako. Sorry. Close ko na nga to. So, dito sa PPP, nasa Access Concentrator ako. And then, active connection. Bakit Radius pa rin to? Wait lang. Ulitin ko lang ha. Neighbors. Yan. Romon tayo. Yan.
bakit ko kinanek? Sorry. Core pala yan. So, yan. Connect Romon. Close ko na muna yan. Access tayo and then connect. So, kung makikita nyo sa active connections, andun yung dalawang ONU. So, pwede ko na lang kunin sa MikroTik yung PPPoE interface instead na yung ito ONU ID sa mga PON. Pwede namang ganon. Mas recommended ko yun kaysa dito sa per ONU. Bakit? Kasi malamang sa malamang yung ID pwede magbago dito. Pero yung secret, hindi magbabago yung PPPoE interface secret name. Yun yung napansin ko. Kasi pwede naman dito. Pero pag nagpatay yung modem at nagbago yung ONU ID, ibang ano na yun. Iba na yung ginagraph mo. Okay? Kasi nagbabago-bago to. Yun yung napansin ko lang ha. Ewan ko sa mga OLT experts. So, pwede ko rin naman din tanggalin na lang itong PON interface as a whole. As a whole, yung buong interface ng PON. Kasi pwede ko naman siyang kuhanin din sa MikroTik. Especially kung naka-VLAN ako per PON port. Ewan ko sa inyo, pero sa akin, ganon yung ginawa ko. So, bawat PON port, ibang VLAN. So, pwede kong kuhanin interface sa VLAN mismo. I mean, kunin ko yung traffic sa VLAN interface mismo. Pero kung hindi kayo naka-VLAN interface, dito nyo kuhanin sa mismong OLT interface. Okay. So, yan yung pinakamadali. So, sige. So, para sa RB4011 naman, kunin ko daw syempre, yung WAN interface. Saan ba yung WAN interface natin? Go. Ayan. Yung WAN interface natin ay nakalagay sa SFP, papunta ng core. Ito. Yung uplink, no? So, hindi ko lang nilagay sa core, pero mas maganda sa core nyo kunin yung interface ng ISP. Pero dito yung interface ng uplink ng access concentrator. Ito yung sinasabi ko. Kunin ko yung interface traffic ng mga ONU. Yan. Okay. So, kunin ko rin yung VLAN interface ng PON1. Ayan. So, yan yung mga pwede ko nang ilabas. Tapos, bits na 64. Yan. In-out bits na 64-bit. Create. And then, okay. Ayun. So, saan napunta yun, sir? Tignan nyo, naka-disable na kasi kinikreate na yan. Saan napunta yun? Nandito siya ngayon sa management under graph. Ayan na sila. Okay. So, i-click mo isa. Sabihin na natin itong ONU1. Kung mapapansin mo, wala pa siyang graph. Kasi, by default, si Cacti ay nagpo-poll o nag-fetch or kumukuha, nag-query every 5 minutes by default. No? Pero pwede nyo naman mapalitan yon ng at least 30 seconds yata ang pinakamababa. Nandito lang yon sa data, dito yata sa template, kung di ako magkakamali. Data source, main poller. Ito, yung 5 minutes, palitan nyo ng 1 minute or 30 seconds. Make sure na i-enable nyo to para ma-override ninyo and then save. Pero I suggest 5 minutes. Pwede na yan. Kung gusto nyo naman medyo dikit-dikit, 1 minute. Pero kung gusto nyo talagang sobrang real time, 30 seconds, pwede na yan. Provided yung Cacti server mo mataas ang kanyang memory at storage. Hindi naman siya napupuno actually. Napapatung-patungan lang siya. Depende sa retention time. Yung retention time, nandyan lang somewhere else. Di ko pa nababasa. Pero kung 30 seconds yan, imagine mo marami kang ginagraph, 30 seconds, make sure mataas yung memory ng Cacti server mo. Yun lang yung sa tingin kong kakain ng resources doon. Okay, so management graph. Sir, okay na ba yan? Actually, okay na yan. Click natin yung graph. Pero ba't wala dito? Kasi kailangan mo siyang ilagay yung mga graph na yan doon sa tree. Meaning, gagawa ka ng tree graphing. So, click mo yung tree. Default tree, pwede. Pwede kang gumawa ng bago. Sige, dito na lang tayo sa default. Hindi, sige, gawa na lang tayo bago para masundan nyo rin kung paano. Sabi natin tao key network. Yan.
Then, create. Okay. So, under Tauki Network, yan. Ano yung gusto mong ilagay sa graph? Edit mo lang yung tree. Pwede ka bang gumawa pa ng ano dito, ng mga root branch? Pwede. Say, for example, gawa tayo ng access concentrator. Gawa din tayo ng OLT. Yan pa lang kasi na ilalagay natin. So, pwede na yan. So, under access concentrator, ano ba yung pwede mag-graph dyan? Diba yung dalawa kanina? Tsaka ito. Dalawang ONU, isang uplink. So, i-drag nyo lang papunta dun sa access concentrator. Make sure dun nyo na i-drag ha. Pero kasi kung i-drag mo dun mo titignan. So, dito ko ilalagay yan. Yan. Check natin. Nandun na siya sa loob. Tapos yung pawn, ilagay din natin dun. Sa OLT naman. Ay, di. Kasama rin pala to sa access concentrator. Wala pala tayong graph pa sa OLT. Yan. So, save nyo lang. Mamaya mag-graph tayo sa OLT. Don't worry. So, punta ngayon sa graph. So, na-save na natin, ano? Punta tayo sa graph. Refresh mo lang. Ba't wala pa? So, balik tayo. 3. Tauki 3. Yes. Tauki network. Publish. Yung pala. Kulang natin. So, save. Para mapunta na siya ngayon dito. Yan. So, under Tauki network, meron tayong dalawang branch pero hindi lumalabas si OLT kasi walang laman. So, under access concentrator, lalabas na ngayon yung mga graph mo kanina. Okay, ngayon wala pa siyang value. So, every 5 minutes, kukuha siya sa mga interface na nilagay natin. So, yun to yung pinakamabilis interface. Pwede na kayo mag-graph ng mga interface sa mga bawat networking device ninyo. And then, yun, automatic na lalabas dito. Lalabas ng mga graph dyan. Okay. So, siguro, dito ko muna i-stop yung video natin. Punta tayo sa series number 2 kapag available na. Para naman dun sa mga specific graph. Katulad sa OLT. Diba sa OLT, nabanggit natin kanina na merong mga tawag dito. Ang mag-graph lang pala natin sa OLT pala as of the moment is yung interface bandwidth statistics. Pero paano naman yung mga specific na gusto ko? Like for example, receive power ng ONU, fiber length ng ONU, CPU, memory, total online ONU, total ONUs per PON port. So yung mga yun, paano natin kukunin yun? So sa next video tayo.